yung ating pamilya, iglesia. So this Holy Week season, talagang asahan natin kahit sa TV, di ba, sa mga palabas, ibabalik ulit yung Jesus of Nazareth, ano pa, yung the Bible, di ba, yung mga biblical na mga palabas, so binabalik nila. And sigurado, ang Catholic community, ang Catholic Church, by Holy Thursday or Friday siguro, they will be doing again the foot washing ceremony. Di ba? Babalikan nila yung ginawa ni Jesus Christ na hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples. So, yun po yung ating magiging topic, di ba? Ang pag-uusapan natin sa umagang ito. So, our scripture, mga kapatid, is found in John chapter 13, verse 1 hanggang 17. Sounds family? Okay, so, pag medyo matagal na tayong Kristiyano, syempre, alam na natin itong John chapter 13, verse 1 hanggang 17. So, anong sinasabi dyan? Now, sabi niya, before the feast of the Passover, you're familiar with the Passover, mga kapatid? Familiar with the Passover? Kasi isa ito dun sa mga pista ng Hudyo na sineselebrate nila taon-taon. Kapag iti-trace natin back, ito ay nagsimula dun sa deliverance ng bansang Israel, dun sa pagkaka-bondage nila or pagkakaalibin nila dun sa Egypt. How many years of slavery? Ilang taon sila na nandoon sa Egypt? Konting Bible trivia. Naalala pa ninyo? Ilang taon? Okay. Parang history, ano? Parang Pilipinas under the reign of Spaniards. Ilang taon yon? 300 something. Ang Israel naman, sa Egypt, no, nandun sila dun sa pagkakaalipin ng Egypt ilang taon. Hindi na matandaan? Exodus chapter 12 verse 40 and 41, you can look. Diba? Pero ang sinasabi doon, they were under dun sa slavery sa Egypt ng 430 years. Okay, For 430 years, etong mga Israelita, nandun sila dun sa bansang Ehipto. At dun na nga, pumasok si Moses, at alam natin, nagkaroon ng 10 plagues, at yung pinakahuli ay yung death of the firstborn. At dun sinelebrate yung unang Passover, na bago sila lumabas ng bansang Israel, papatay sila ng isang lamb, di ba? Which typifies ang ating Panginoong Hesukristo, the Lamb that was slain for the sins of the world. Diba? Kakainin nila yon. Anyway, itong Feast of Passover, tinatawag din nila itong the Feast of Unleavened Bread. Kasi kumakain sila sa araw na yon nung tinapay na walang levadura or yung yeast, pampaalsa. Sa Bible, yun naman ay type or typology ng sin, ng kasalanan. Okay? So, konting parang lang po, trivia. So, yun yung background ng Passover. Kaya, yearly, mga kapatid, sineselebrate ng mga Israelita etong Passover in commemoration of their deliverance sa bondage from Egypt. At etong araw na ito, ng Passover, at dito rin mamamatay ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi siya yung Passover Lamb dun sa Old Testament na talaga namang mag-aalis, siya yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Okay? So, bago sabi niya, mangyari yung Feast of the Passover, Jesus knowing that His hour had come, that He would depart out of this world to the Father, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. Gusto ko yun eh. Gusto ko yung praise na yun. He loved them to the end. Talagang minahal niya hanggang sa
katapusan. Parang again, meron tayong mensahe na makikita dito mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos para sa tao, ito ay walang hanggan. Diba? Walang katapusan. He loved them, sabi niya, to the end. During supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come forth from God and was going back to God, got up from supper and laid aside his garments, and taking a towel, he girded himself. Then he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Nakapagkandak na ba tayo dito ng parang foot washing ever since we started? Parang hindi pa no? Kaya siguro pinadala dito yung mga Korean brethren. Parang, after 17 years, hindi nyo pa ginagawa. Diba? So parang, kasi ginawa ni Jesus Christ, although hindi naman niya sinasabing lagi ninyong gawin to, pero kumbaga, yung symbol at saka yung pinaka-essence nito, maganda rin na maintindihan ng bawat isa sa atin. No? Okay, so tuloy po natin yung basa. Verse 6, so he came to Simon Peter. He said to him, Lord, do you wash my feet? Etong si Peter, napaka-impulsive kasi neto no? Jesus answered and said to him, what I do, you do not realize now, but you will understand hereafter. Kasi etong foot washing na to, ito ay tumutukoy din dun sa paglilinis na gagawin ng Panginoon, yung sanctification. Diba? Paglilinis ng Panginoong Jesucristo dun sa ating mga kasalanan. Peter said to him, never shall you wash my feet. Jesus answered him, if I do not wash you, you have no part with me. Wala kang magiging bahagi sa akin. Simon Peter said to him, Lord, then wash not only my feet, but also my hands and my head. Jesus said to him, he who has bathed needs only to wash his feet, but is completely clean, and you are clean. But not all of you, for he knew the one who was betraying him. For this reason, he said, not all of you are clean. Ang sinasabi niya ritong hindi malinis ay si Judas Iscariot na magbibetray sa kanya. So when he had washed their feet and taken his garments and reclined at the table again, he said to them, do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Verse 14, if then the Lord and the teacher wash your feet, you, sabi niya, also ought to wash one another's feet. Kung ako na inyong tinatawag ninyong guro, tinatawag ninyong Panginoon, ginawa ko ito sa inyo, dapat din ninyo itong gawin sa isa't isa. For, verse 15, I gave you an example that you should also do as I did to you. Truly, truly, I say to you, a slave, sabi niya, is not greater than his master, nor is one who is sent greater than the one who sent him. Verse 17, dito siya nagtapos, if you know, sabi niya, these things, you are blessed if you do them. Now, kung naintindihan nyo at alam nyo itong mga sinabi ko, ginawa ko, sabi niya, at ginagawa ninyo to, kayo ay pinagpala. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo, hingin po natin muli ang pagsama ng Diyos sa ating pag-uusap sa umagang ito. Maraming salamat po, aming Ama. At alam namin as we commemorate, Lord God, the Holy Week season, Lord, yung ginawa po ninyo para sa amin 2,000 years ago, salamat na habang binabalikan po namin ito ay nare-refresh, nare-revive ang aming mga puso at yung relasyon po namin sa iyo ay mas lalo pang nagiging matibay. Binabalikan po namin ito, Panginoon, hindi para balikan lamang ang isang seremonya, kundi
Ito po ay isang pagpapaalala sa bawat isa sa amin kung gaano kalaking pag-ibig ang ibinigay po ninyo sa amin, ang ipinakita po ninyo sa amin, ang ipinadama po ninyo sa amin, at yun din po ang ninanais po ninyo na gawin po namin para sa bawat isa. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So I want to start, mga kapatid, by asking you this question. Sino ba ang inyong sinusundan? Lahat naman tayo, one way or another, meron tayong tinatawag na pinaka-role model. Diba? So, kaninong yapak ang inyong sinusunod? So, dito, malinaw naman na bilang mga Kristyano, ang yapak na sinusundan natin or sinusunod natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. That's why we follow Jesus at kasama na doon, mga kapatid, yung pagsunod natin doon sa kanyang mga utos, yung mga napag-aaralan natin, nababasa natin na salita ng Diyos, yun ay pinapractice natin doon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi po tayo nagpupunta ng church, hindi tayo nakikinig ng sermon just simply para merong matuto, para merong matutunan. I mean, no? Kaya tayo nakikinig ng sermon, nagkakaroon tayo ng mga spiritual activities, ang gusto natin magkaroon ng transformation sa ating mga buhay. Tama ba 'yon? Kasi alam natin, ultimately, kapag tayo ay nabago, nakakapagdala rin tayo ng pagbabago sa iba. Kasi hindi natin pwedeng expect ang change sa mundo or dun sa ibang tao kung ang change ay hindi nagsisimulang mangyari sa ating mga buhay. Agree kayo dan? Okay. So, title po ng message na ito ay Follow the Leader. Okay, parang kanta lang ano. Follow the leader, follow the leader. Okay, alam niyo yung song na yon? Follow the leader. Naririnig ninyo? Okay. So, follow the leader. At syempre, kapag sinabi nating follow the leader, sino yung ating leader? It's not Pastor Al. Okay, it's not the elders. Ang leader natin is none other than our Lord Jesus Christ. Siya yung ating fina-follow. Kaya lang natin fina-follow yung mga leaders natin sa church because we know that they are following Christ. Just like yung sinabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Follow me as I follow Christ. But if I start following and imitating Christ, then don't follow me. Okay? So follow the leader. Follow Christ. At dito po, particularly, ang pag-uusapan natin is following Christ's example of servanthood. Yung pagiging, ano sa Tagalog ang servant? Pagiging, mapaglingkod. Diba? Yung paglilingkod. Yung pagiging lingkod. Okay? So dito po, no, sa John chapter 13, verse 1 to 17, ipinakita dyan yung, parang ano yan parang servanthood 101. Diba? Yung mga foundational principles na dapat alam natin for us. Anyway, kapag sinabi nating servanthood, sino sa inyo gustong maging servant? Madalang lang yata yung tao, di ba, na gusto niya na siya ay maging servant. Kung pag-uusapan natin in between leadership at saka servanthood, ano yung mas gusto ninyo? Maging leader o maging servant? Di ba? Pero si Jesus Christ, mga kapatid, ang pinractice niya na kind of leadership is servant leadership. No, siya ay isang leader, pero yung pagiging leader niya, siya rin at the same time ay isang servant, isang tagapaglingkod. So makikita po natin dito, mga kapatid, yung tatlo lang yung gusto kong i-share sa inyo, foundational principles about servanthood. Na makikita natin dito sa John chapter 13, verse 1 hanggang 17. Ready na kayo? Ready na kayo? Okay, so we will be talking about servanthood, yung pagiging lingkod. Okay? So,
Unang-una, mga kapatid, we can practice servanthood kasi si Jesus Christ mismo, yung tinatawag nating master, yung tinatawag nating rabbi, He exemplified. Isinapamuhay niya. Ipinakita niya, di ba, kung paano yung maging servant. Okay? At yun po ay mababasa natin, verse 12 hanggang 14. So when he had washed their feet, sabi niya, and taken his garments and reclined at the table again, he said to them, do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If then the Lord and the teacher wash your feet, you also ought to wash one another's feet. Konting background about foot washing. Nung mag-foot washing dun sa bayanan, diba, yung mga members natin dun sa bayanan, marami doon ang hindi parang nagpunta kasi, alam nyo reason? Alam nyo reason? Nahihiya sila na magpahugas ng paa dun sa mga Koreano. Kasi, di ba, lalo na with that kind of parang yung alam mo yung social status, 'di ba? Siyempre kapag gano'n na nakatira ka doon sa ganong klase ng lugar, medyo meron kang tinatawag na parang mababang pagtingin mo doon sa sarili mo. At tapos makikita mo merong mga darating na Koreano, 'di ba? Sa pag sinabi nating alam niyo yun, minsan yung mentality ng mga Pinoy na yung colonial mentality. Di ba? Kapag foreigner, ang tingin natin kagad dyan, medyo mataas na level yan. Parang hindi ako makaka-relate. Di ba? So, merong barrier. Okay? Kung marunong man na mag-English yung Koreano, paano naman ako? Hindi ako marunong mag-Ingles. Di ba? So somehow, mga kapatid, ang primary reason kung bakit hindi sila nakapunta dun sa foot washing, dun sa pag-i-invite, is because nahihiya sila. Kasi, ang feeling nila, ang dumi ng, yung mga nagpuntahan doon, Sister Nis, talagang bago nagpuntahan doon, talagang hinugasan na, nilinis na yung kanilang nilinis na yung kanilang mga paa. Pero alam mo yon, kung medyo meron kang patay na kuko na kinakailangan ilibing. Okay. So parang magiging di ba? Parang medyo magiging asiwa ka. Na baka mapansin yung aking patay na na kuko, 'di ba? Ang dumi-dumi ng ang dumi ng pako, ang meron siyang anong tawag doon, yung mga alipunga or mga parang bukol-bukol dun sa, 'di ba? So yun yung kanilang iniisip. So imagine, mga kapatid, i-relate natin ngayon dito sa foot washing na ginagawa ni Jesus Christ. At that time, 2,000 years ago, at that time, hindi pa uso ang sapatos. Wala pang Nike, wala pang Adidas, di ba? Wala pang mga Vans, di ba, na sinusuot natin. So isang factor 'yon, di ba? So ibig sabihin, talagang kung wala pang sapatos, di ba? At yun yung kanilang lagi silang wala pa ring sasakyan. Ibig sabihin nagjo-journey sila madalas on foot. Tama? Binabalikan ko lang, on foot. They travel on foot. And then, isa pang bagay, mga kapatid, at that time, hindi pa rin sementado yung mga roads, yung mga kalsada. So, kasama nilang naglalakad, mga kapatid, on foot, yung kanilang mga animals. Okay? Camels, ano ba yung mga animals dun sa Middle East. So, kung siyempre, yung mga animals, di ba, yung mga camels, yung mga baka, kung ano-ano pa, hindi maiiwasan na habang nagtatravel yung mga yan, napupupo sila sa daan. So, ibig sabihin, parang sa probinsya, di ba, kapag naglalakad ka, meron kang mga makikitang mga pupo ng
kalabaw, 'di ba? Ng kambing, 'di ba? Ng kabayo, 'di ba? At kung medyo hindi ka naglalakad ka na hindi mo tinitingnan yung dinadaanan mo, ang tendency is makakaapak ka ng pupo. Tama? So, ibig sabihin, habang ginagawa ito ni Jesus Christ, mga kapatid, syempre, at that time, talaga namang alam natin na well-traveled si Jesus Christ at saka yung kanyang mga disciples. So, hindi may iwasan na marurumi yung kanilang mga paa. Kaya nga, si Peter, kasi ang nangyari, di ba, parang nagkaroon ng reversal of role. Okay? Imbes na yung master, siya yung hinuhugasan ng paa, ang naghuhugas ng paa, yung master, at ang hinuhugasan niya ng paa niya, yung mga servant niya. So there's a reversal of role. At alam natin, mga kapatid, ang paa, symbolically speaking, ito yung pinakamababang bahagi ng katawan. Pinakamababa at pinakamaruming bahagi ng katawan. Lalong-lalo na dun sa kanilang panahon. But Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nag-atubili na hugasan ang paa ng kanyang mga disipulo. Okay? Makikita natin diyan, si Jesus Christ hinuhugasan ang paa ng kanyang mga disciples. Sino ba si Jesus Christ? Sino siya, di ba, na gumagawa na itong seremonyang to, paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad? Si Jesus Christ, siya ay Son of God. Okay? Si Jesus Christ, siya ay King of Kings. Diyan, King of Kings. Si Jesus Christ, siya ay Lord, Master, Lord of Lords. Si Jesus Christ, siya yung Creator and Owner of all things. So kung ganyan, di ba? Kung ganyan ang estado mo, kung ganyan ang posisyon mo sa buhay, ikaw ba ay maghuhugas ng paa ng iba, lalong-lalo na mas mababa kaysa sayo? Tingin nyo. Mahirap gawin yun, di ba? Mahirap gawin. With this in mind, mga kapatid, na si Jesus Christ, siya yung Son of God, King of Kings, Lord, Master, Creator, and Owner of all things. Hinugasan niya yung paa ng mga disciples. Sino tayo para hindi magawa itong act of service na to? So, yung pagiging servant, mga kapatid, yung pagiging servant, ang unang-unang nag-model nito, yung sinasabi nating leader natin. Amen? Amen ba? So, kung sinasabi nating follow the leader, then we must follow yung servanthood, yung pagiging servant na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya natin magagawang maglingkod, mga kapatid, sa iba. It's because our Master, our Lord, has done it. Siya yung unang gumawa nito at ipinakita niya sa atin yung halimbawa. Amen ba yun? So that's point number 1. Si Jesus Christ mismo, siya yung nag-exemplify ng servanthood. Okay? Siya na may-ari ng lahat ng bagay, gumawa ng lahat ng bagay, siya na Master, siya na Lord, di ba? Na gawa niyang magpakumbaba, mag-anyong alipin, di ba, maglingkod. Kung yun ay nagawa niya, yun din po ay magagawa natin. Amen po. Pero magagawa natin yon, mga kapatid, kapag nakita natin itong second point. Ang servanthood
it can only be practiced by secured people. Self-secured means yung alam mo, kilala mo kung sino ka. Di ba? Hindi ka, anong tawag dito, insecure na tao. Meron kang self-security because kilala mo yung sarili mo, alam mo kung saan ka nanggaling, at alam mo kung saan ka patungo. Okay? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi ka mag-aalangan na maglingkod sa iba kasi kilala mo ang iyong pagkatao. At kung kilala mo yung pagkatao mo, hindi mo sasabihin na kapag ginawa mo yon ay bumababa ang pagkatao mo kasi you're a self-secured person. Nakuha po natin? Naintindihan natin? Okay. So, ang isang self-secure person, alam niya kung saan siya nagmula, alam din niya kung sino siya, yung kanyang identity, at alam din niya kung saan siya patungo. At yun yung sinabi ni Jesus dun sa verse 3 and verse 4. Jesus, ano yung word? Next word? Knowing. Diba? Knowing that the Father had given all things into His hands, and that He had come forth from God and was going back to God, got up from supper, and laid aside His garments, and taking a towel, He girded Himself. In other words, yung ginawa niyang yon na paglilingkod, di ba, paghuhugas ng paa ng mga disipulo niya, hindi niya iniisip na yun ay makakapagpababa dun sa kanyang pagkatao. Why? Because he is a self-secured person. Hindi siya insecure. Naintindihan po natin? So, ikaw, hindi ka mahiya na, di ba alam natin sa church, merong mga pagdating sa opisina, ang tataas ng kanilang mga posisyon, pero makikita mo sa church, di ba sila yung nag-a-arrange ng mga upuan, minsan nagwawalis dun sa floor. At ginagawa nila yon because they see that as parang service to God, an act of service to God. Yun yung pagiging lingkod nila. At alam nila na hindi yun nakakabawas dun sa kanilang pagkatao. Tama ba yun? Hanap ka ng mga insecure na tao, sila yung mga tao na position conscious. Okay? People who are position conscious are the most insecure people in the world. Kasi kung alam mo kung sino ka, di ba? Alam mo yung pagkatao mo, alam mo kung saan ka nagmula, alam mo yung identity mo bilang isang Kristiyano, that you're son of God, na yung buhay mo, it's hidden with Christ. Alam mo kung paano ka ni-redeem ng Panginoon. Di ba? So, hindi ka magiging insecure na tao. So, people who are position conscious are the most insecure people in the world. So, kapag ikaw ay self-secure, mga kapatid, hindi big deal sa'yo yung maglingkod. Di ba? Yung paglingkuran mo ang iyong kapwa, yung pagtulong mo doon sa iyong kapwa. Hindi yun magiging big deal sa'yo. Kasi you're following your leader and then meron kang secure ka dahil alam mo kung saan ka nanggaling, di ba? Alam mo kung saan ka patungo at alam mo kung sino ka. Okay? Amen ba yan? Lastly, mga kapatid, servanthood should be practiced by followers of Christ. So yung pagiging lingkod daw, yung pagiging servant, ito dapat ay pinapractice ng mga tagasunod ni Kristo. Verse 15 and 16, for I gave you an example that you also should
should do as I did to you. So binigyan niya tayo ng halimbawa, no? Doon sa issue ng servanthood, yung pagiging lingkod, binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon na dapat nating tularan. That's why we can serve others. Kasama kasi yan ng ating paglilingkod sa Diyos, yung paglilingkod dun sa ating kapwa. Okay? So, ikaw ba ay isang fan or follower ni Christ? Ikaw ba ay isang tagahanga lamang ni Kristo or ikaw ay isang tagasunod ni Kristo? Kasi yung fan, medyo mababaw yun eh. Superficial eh. Di ba? Parang sumusunod ka lang kapag may mga benefits. Di ba? Kapag maganda yung sitwasyon. Pero kapag hindi mo na gusto, ay hindi ka na sumusunod. Then you're just a fan. Okay? Are you a fan or a follower of our Lord Jesus Christ? So if you're a follower of Jesus Christ, then you should practice servanthood. So tingin tayo ng mga example, yung mga halimbawa sa Biblia na kung saan nakita natin na sila ay naglingkod hindi lamang sa Diyos, kundi maging sa kanilang kapwa. Acts chapter 6, verses 1 hanggang 3. Ito yung 7 men. Okay, now at this time, sabi niya, while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews because their widows were being overlooked in the daily serving of food. Ito yung nung dumami na, di ba, yung mga disciples, yung mga followers ni Christ dahil nagsasama-sama sila. Di ba? So, merong mga ibang grupo dyan, yung mga Hellenistic Jews, medyo hindi sila nararasyonan ng tama. Parang feeding feeding ministry. Kaya nagreklamo sila, no? So, sabi niya dun sa verse 2, so the 12 summoned the congregation of the disciples and said, "It is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables." So, ano yung ministry na kailangan gawin? Yung distribution of food. Di ba? Actually, they were called deacons. Ito yung unang mga deacons, server. Okay? Tagapaglingkod. So, yun yung ministry ng deacon, natural affairs ng simbahan. So, and then verse 3, sabi niya, "Therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task." Kaya pumili sila ng 7. Sino yung 7 yon? Okay, basahin nyo na lang yung mga susunod na verse at makikita natin doon. Andun yung unang Christian martyr, ang kanyang pangalan ay sino siya? Stephen. Andyan din si Philip, the evangelist, si Prochorus, at kung sino pa, hindi ko na matandaan yung 4. Pero binanggit sila na dun sa... So, etong 7 to, mga kapatid, ang paglilingkod na ginagawa nila is sa feeding program. Sila yung magdi-distribute. They will serve on tables. Diba? So it's not actually, kapag tignan mo, it's not actually a good, masasabi mong good ministry. Kasi walang, diba? Kasi pag sinabi nating ministry, parang nakikita lang natin, laging nasa harapan. Pero merong yung mga tinatawag na behind the curtains ministry. Hindi kita, pero kung paanong importante yung scene, yung lagi nating nakikita, yung mga nakatayo sa harapan, importante rin yung mga ministry na hindi natin nakikita. Amen ba yon? Kasi minsan pag sinabi mong ministry or service, ang gusto lang natin lagi, ay kailangan, dapat yung laging nakikita. Diba? Sabi ni Jesus, tinanggap na ninyo ang inyong ganti. Diba? Tinanggap mo na yung reward mo kung yung ganong klaseng attitude or heart yung gusto mong ipakita. No? So, yan po yung 7. And then another, Romans chapter 16, verse 1 and 2. "I commend to you our sister Phoebe,
who is a servant of the church which is at Cenchrea, that you receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and that you help her in whatever matter she may have need of you. For she herself has also been a, ano daw? Gusto ba ninyo yun? Parang sa Tagalog, katulong ng marami. Hindi kasi in-specify, di ba, kung ano yung ministry niya. Pero binabanggit dyan, una, servant of the church. Baka messenger, di ba, kapag merong gustong ipadala ng mga mensahe, doon sa iba, wala pa namang cellphone at that time. Di ba? Hindi ngayon, kapag meron kang gustong isang text lang. Di ba? O kaya kung pareho kayong merong internet, PPM mo lang. Malalaman na niya kagad. Pero at that time, kung merong mensahe, yung church sa Cenchrea, at yun ay ipapadala doon sa isang local church, kinakailangan ng isang mensahero na magta-travel by land or by boat. Diba? So, sinasabi dyan, patungkol dito sa servant na to, si PB, sabi niya, she has been a helper of many and of, sabi ni Paul, myself as well. So yung mga parang yung mga errand boy, errand girl, di ba? Yung mga parang hindi masyadong mga importante, tigahatid ng sulat, di ba? Tigakuha ng libro ni Pablo na iniwan niya sa ganitong simbahan. Amen? Ako pa natin. So, pag sinabi nating servanthood, di ba, yung pagiging servant, hindi lang yun yung mga madalas na nakikita natin pag Sunday fellowship o yung nakatayo dun sa harapan. Another is Philippians chapter 2 verse 25 hanggang 30, si Epaphroditus. But sabi niya, I thought it necessary to send to you, Epaphroditus, parang personal messenger ni Paul, my brother and fellow worker and fellow soldier who is also your messenger and minister to my needs. At that time, nakakulong na si Paul. Kung meron siyang mga pangangailangan, ang naghahatid sa kanya, ang laging nandun sa kanya, nagpupunta sa prison, etong si Epaphroditus. Kung meron siyang gustong ipadala sa isang simbahan o dun sa isang tao, ito yung kanyang nagiging katulong. So, he is a personal help to Apostle Paul. Because sabi niya, he was longing for you all and was distressed because you had heard that he was sick. In fact, nagkasakit pa nga siya. Although merong divine healing sa church, pero nakita natin, siya ay nagkasakit. For indeed, sabi niya, he was sick to the point of death, but God had mercy on him, and not on him only, but also on me, so that I would not have sorrow upon sorrow. Verse 28, therefore I have sent him all the more eagerly, so that when you see him again, you may rejoice, and I may be less concerned about you. Receive him then in the Lord with all joy, and hold men like him in high regard. Mataas na pagtingin. Diba? Hindi naman siya preacher. Hindi naman siya apostle. Diba? Nakagaya ni Paul. Pero ang sabi ni Paul, diba? Ang sabi sa kanya, like him and hold men like him in high regard. Yung mataas na pagtingin. Because he came close to death for the work of Christ, risking his life to complete what was deficient in your service to me. Actually, ang isang work pa niya, yung tiga-kolekta kapag nagkakaroon ng mga famines, di ba, nagkakaroon ng pagtulong, yung isang iglesia, tutulungan ng isang iglesia, siya rin yung ipinapadala ni Apostle Paul. So, ito po mga kapatid ay halimbawa ng mga
ng servanthood. Hindi mo masasabi na yung ginagawa nito ay, ang ginagawa ng mga to ay spectacular. Di ba? Hindi talagang parang popular na gawain yung kanilang ginagawa. Pero sila ay mga may tuturing nating servant. Mga naglilingkod para sa Panginoon at para sa iglesia ng ating Panginoon. Amen? So, mga halimbawa, actually marami pa. Nung tinignan ko yung word na servant sa concordance, ang daming mga lumitaw na kung saan makikita yung word na servant sa Bible, in which ang tinignan ko lang from Matthew hanggang Revelation, hindi na sinama yung Old Testament. Pero ang dami mong makikita, nalilitaw kapag tinype mo yung word na servant. Ibig sabihin, napaka-importante ng pagiging servant at napaka-importante niyan dahil mismo ang ating Panginoong Jesucristo, pinractice niya yung servanthood. Amen po? So kung lahat ng mga Christians, lahat ng mga mananampalataya ay mga followers at hindi lamang mga fan, kasi pag fan, convenience lang eh. Di ba yung hanap mo? Okay? Kapag wala na yung convenience, di ba? Kapag hindi na napapurihan, hindi na napansin, ayun na, nawawala na. But if you're a follower of Christ and you're doing it for Christ, and for Christ alone, ano man ang mangyari dyan, nandyan ka pa rin. Kagaya nitong si Epaphroditus. Kamuntik na nga siyang mamatay dahil dun sa kanyang paglilingkod. Personal messenger kasi. Na siguro, nauulanan, naaarawan, diba? So, hindi natin alam. So, nagkaroon ng sakit. Nagkasakit siya. Pero because of the grace of God, gumaling din siya. Kaya sabi ni Paul, malaking tulong sa akin itong taong to. Hindi siya apostle, hindi siya evangelist, hindi siya pastor, hindi siya teacher, messenger siya. Pero he is serving the Lord. Amen po? So, merong joy, mga kapatid, merong kagalakan dun sa pagiging servant. Okay? So, conclude natin yung message. Gusto nating maging great? Gusto nating maging dakila? Sino sa inyo gusto maging dakila? Sabi niya, lahat pwedeng maging dakila. Everybody can be great. Of course, great in the sight of God. Kasi yung greatness, wala naman yan dun sa definition ng world, ng mundo. Ang pagiging great, depende yan kung paano ka tinitignan ng Panginoon at kung ano yung ginagawa mo para sa Panginoon. So sabi niya, everybody can be great because anybody can serve. Anong sabi ni Jesus kung naalala nyo? If you want to be great, serve the most. Tama? Tama? Bakit ako magsaserve? Akong boss. Bakit ako magsaserve? Mataas ang position ko. Bakit ako magsaserve? Bababa yung pagkatao ko. Pero tandaan natin mga kapatid, iba yung prinsipyo ng mundo sa prinsipyo ng ating Panginoon. Sa mundo, ang mga great, sila yung pinaglilingkuran. Pero sa kaharian ng Diyos, ang mga great, sila yung naglilingkod. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. So if you want to be great, everybody can be great because anybody can serve. Hindi mo kinakailangan ng degree or ng diploma para mag-serve. Napansin nyo? Sa church, kapag gusto kong mag-serve sa ganitong ministry, kinakailangan ka munang dumaan sa isang interview. Okay? At kinakailangan ka mag-qualify. Di ba? Kung ano yung, ano yung natapos mo. Di ba? Ano yung degree mo? Ano yung diploma mo? Okay? Marunong ka bang mag-Ingles?
Kinakailangan kapag nag-English ka, hindi nagsusuntukan yung subject mo at saka predicate. Yung verb. Subject at saka yung verb. So, hindi kailangan yon. Okay? You don't have to have a degree to serve. All you need is, a heart generated by God's love. Kagaya ng pinanood natin na video, yun yung mga puso, di ba, na kung saan ay naranasan ang pag-ibig ng Panginoon. At dahil naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon, tayo mismo pinaglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo, then we can serve. Amen po yan? Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po for this message of servanthood. Lord, pinaalala po ninyo sa amin, kayo po na pinakamataas, kanino man, kayo po ay naglingkod. Binigyan po ninyo kami ng halimbawa na dapat po naming tularan. Kaya dapat lamang po na hindi po kami mahiya na paglingkuran ka, paglingkuran ng ang aming kapwa, paglingkuran ng mga tao, Panginoon, ay pinagkakaloob po ninyo sa amin. Lord, dahil kayo po yung unang-unang naglingkod. Pinaglingkuran po ninyo kami even to the point of going to the cross, Lord God, and dying, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang pinaka great sacrifice, Lord, great service na ginawa po ninyo for mankind. At dapat lamang na bilang mga tagasunod po ninyo, Lord, kami rin po ay matutong maglingkod. Kaya ang panalangin po namin, Panginoon, ay tulungan po ninyo kami na sa bawat araw ng aming buhay, makita po namin yung mga tao na nangangailangan ng inyong pag-ibig at sa pamagitan ng paglilingkod, Lord, they will be touched by your love. They will be touched by God's love, Lord God, na ine-extend po namin sa kanila. Salamat po. Tulungan po ninyo kami na magkaroon ng ganitong attitude of servanthood, Lord God. Father, sa inyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin.